Si Patrick de la Rosa na minsang hinangaan bilang isa sa mga pinakamaningning na bituin ng dekada 80 ay dumaan sa makulay ngunit magulong yugto ng buhay. Mula sa kasikatan sa showbiz, sa mga kinasangkutang kontrobersya, hanggang sa kanyang tahimik na pamumuhay sa Amerika. The Philippine Showbiz List presents Life Story of the late Patrick de la Rosa. Patrick was a proud son of Oriental Mindoro. Si Patrick de la Rosa na ang tunay na pangalan ay Perfecto de la Rosa ay isang kilalang matinee idol noong dekada 80 at naging politiko rin sa kalaunan. Isinilang siya noong July 13, 1964 sa Calapan City, Oriental Mindoro. Lumaki si Patrick sa isang mahigpit na tahanan dahil ang kanyang ama ay nasa militar. Bilang isang disiplina at istriktong magulang, nais ng kanyang ama na maging engineer siya balang araw. Gayunpaman, hindi yun ang nais na haki ni Patrick. Ang kanyang kapatid ang naging matagumpay sa larangan ng engineering, samantalang pinili ni Patrick ang ibang landas. Ang kanilang ina ay isang mapagmahal, conservative at relihiyosong babae na laging sumusuporta sa mga anak. Sa paglipas ng panahon, natanggap din ng ama ni Patrick ang kanyang desisyon na pasukin ang showbiz, sa kondisyong ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa kabaligtaran ng kanyang sariling karanasan, ang anak ni Patrick na si Patrick Kyle mula sa dating aktres na si Coco Gonzalez ay may matinding hangaring sundan ang yapak ng kanyang ama sa industriya ng showbiz. Patrick's unexpected yet colorful and challenging showbiz career. Hindi man niya pinangarap na maging artista, tila tadhana na mismo ang naglapit kay Patrick sa mundo ng showbiz. Ang binata mula sa probinsya na nooy simpleng estudyante ng AB Economics sa San Sebastian College ay na-discover sa hindi inaasahang pagkakataon sa pamamagitan lamang ng isang toothpaste commercial noong 1983. Habang abala pa sa pag-aaral, hindi alam ni Patrick na may nakamasid sa kanya, ang mismong si Mother Lily Monteverde, ang matriarch ng Regal Films. Isang araw matapos ang panood ni Mother Lily ang kanyang close-up commercial, agad itong ipinahanap si Patrick upang pumirma ng build-up contract bilang bagong Regal baby. Ayon kay Patrick, tila isang panaginip ang lahat. Noon ay 19 years old pa lamang siya nang madiskubre at eksaktong St. Patrick's Day, March 17. Kaya't pinangalanan siya ni Mother Lily bilang Patrick, ang screen name na kalaunay naging kilala sa industriya. Mula sa pagiging simpleng estudyante, naging matinee idol si Patrick ng dekada 80. Sa ilalim ng Regal Films, bumida siya sa mga pelikulang nagtampok sa kanyang karisma, tapang at talento. Kabilang sa kanyang mga paboritong pelikula ang The Shame at Hepe, Hindi Ka Nasisikatan ng Araw, kung saan nakatanggap na siya ng Best Supporting Actor nomination. Bagamat nagsimula sa mga sexy films tulad ng Uhaw sa Pag-ibig, Sinner or Saint, Harot, Take Home Girls, Bedtime Story, Climax, White Slavery, Beware, Bed Sins at Kiri, napatunayan ni Patrick na higit pa siya sa pagiging isang bold star. Pagsapit ng late 80s hanggang 90s, nag-transition siya sa action films kung saan mas umigting ang kanyang karera. Lumabas siya sa mga pelikulang Baril, Matalikong Kaibigan, Target, Police General Major General Alfredo Lim Story, Hanggang Saan ang Tapang Mo, Tribo Gang, Lacson, Batas ng Navotas, Beloy Montemayor Jr., Tirador ng Cebu, Enteng Manok, Tari ng Quiapo, Maestro Toribio, Sentensyador, Batas ang Katapat Mo, Bastardo at King Lacson Super Cup. Sa kalaunan, ginamit niya ang kanyang kasikatan at karanasan sa showbiz upang maglingkod sa kanyang mga kababayan bilang board member ng Oriental Mindoro, kung saan kilala at iginagalang ang kanilang pamilya. Patrick's controversial years. Sa pagbaba ng kanyang kasikatan sa showbiz, pinasok ni Patrick ang mundo ng politika sa Oriental Mindoro. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Si Patrick ay nasangkot sa iba't ibang kaso, kabilang na ang graft and corruption. Matapos umanong tumanggap ng kickback mula sa isang real estate developer na nagtayo ng sementeryo sa Calapan, Mindoro, sa kabila ng pagtutol ng mga residente. Bukod dito, nasangkot din siya sa mga estafa cases na isinampa ng mga negosyanteng Pilipino mula sa Amerika. Ayon sa mga ulat, kumuha umano si Patrick ng malaking halaga ng pera bilang investment para sa mga proyektong hindi naman talaga umiiral. Ang pinakamainit na kontrobersya sa kanyang karera ay ang kasong panggagahasa sa isang minor de edad na nagdulot ng matinding batikos mula sa publiko.
Bagamat lumabas ang mga balitang naayos ang kaso sa pamamagitan ng pagbabayad, marami ang naniniwala na ang konsensya ang tunay na hatol sa ganitong mga pangyayari. Noong October 2010, siya inakulong. Sa isang sulat, sinabi ni Patrick na ang mga paratang laban sa kanya ay walang katotohanan. Isinulat ni Patrick ang naturang liham pang formal na magsumiti ng leave of absence mula sa kanyang tungkulin bilang board member ng Oriental Mindoro habang hinaharap niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit matapos itong maayos, ibinalik siya sa posisyon bilang acting vice governor ng Calapan ayon sa pahayag ng governor noon. Matapos ang insidente, nagbakasyon siya sa Amerika bago muling bumalik sa Mindoro upang ipagpatuloy ang kanyang public service. Patrick found peace and happiness in a simple life after showbiz in California. Matapos ang mga dekada ng makulay na karera sa showbiz at politika, tinalikuran ni Patrick ang showbiz noong 2007 para mamuhay ng tahimik sa California kasama ang kanyang pamilya. Hindi magkakailan na sa paglipas ng panahon ay nanatiling bata at maaliwalas pa rin ang dating matinee idols na si Patrick. Kahit nakabase na siya sa Amerika tuwing umuwi siya ng Pilipinas, ay napapansin ng marami na halos hindi nagbago ang kanyang anyo. Tila ba tumigil ang oras para sa kanya? Ang dahilan sa likod ng kanyang hindi kumukupas na looks ay walang iba kundi healthy living. Sa loob ng mahabang panahon, pinili ni Patrick na iwan ang bisyo ng pag-inom at yakapin ng isang mas balancing lifestyle. Mahigpit niyang sinusunod ang regular na pag-ehersisyo 5 beses sa isang linggo at nakatuon na lamang sa pagkain ng masustansyang pagkain. Ayon sa mga nakakakita sa kanya, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang pangangatawan at aura. Samantala sa isang exclusive interview ng ABS-CBN News noong April 2025, ibinahagi ni Patrick kung gaano siya kasaya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Malayo sa kamera, spotlight at ingay ng showbiz. Naging abala si Patrick sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo sa Amerika. Malayo na ito sa dating abalang buhay ng isang artista. Ngunit ayon sa kanya, mas gusto niya ang simpleng pamumuhay na tinatamasa. Wala na siyang limitasyon sa paggalaw, malaya siyang mamasyal saan man at mag-enjoy sa bawat araw. Makasang sinabi ni Patrick na tuluyan na siyang lumayo sa showbiz at wala na siyang balak na bumalik pa rito. Patrick joined our creator above. Pumanaw si Patrick sa California, USA noong October 26, 2025 sa edad na 61. Kinumpirma ng kapatid ni Patrick na isang doktor ang kanyang pagpanaw, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa ikinamatay ng dating aktor at politiko. Nagpahayag naman ng labis na kalungkutan ng pamangkin ni Patrick sa pamamagitan ng isang Facebook tribute bilang pagpupugay sa yumaong 80s matinee idol. Sa kanyang mensahe, inilarawan niya si Patrick bilang higit pa sa isang artista, isang ilaw sa kanilang pamilya, isang pagmahal at tiyuhin na itinuring na parang pangalawang ama, tagapagturo at matalik na kaibigan. Ipinahayag din niya ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng pagmamahal at gabay na ibinigay ni Patrick sa kanila. Sabay panalangin na magpahinga ito ng payapa at manatiling buhay sa kanilang mga alaala. Samantala nagpaabot din ng pagkikiramay ang pamahalaang panalawigan ng Oriental Mindoro kung saan nagsilbi noon si Patrick bilang board member ng unang distrito. Sa kanilang opisyal na pahayag sa Facebook, ipinahayag nila kanilang taus-pusong pagkikiramay sa pamilya ng namayapang dating opisyal at artista. Ayon sa kanilang post, taus-puso nakikilamahati ang pamahalaang panalawigan sa pamilya ng mayapang si former board member Patrick De La Rosa. Maraming salamat sa iyong mga iniwang alaala, hindi lamang sa industriya ng pag-aartista, kundi pati sa iyong tapat na paglilingkod sa mga Mindoreño. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!